Filipino Rhythm, brought to you by Alansari Exchange, your first choice for money exchange and remittance services around the world. Pambihira ka Pinoy, walang ibang katulad mo. Pambihira ka Pinoy. Magandang gabi po, kayo po ay nakikinig sa programang Filipino Excellence in the Middle East. Ang pag-uusapan po natin ngayong gabi is about Ramadan. So, kanina, didiscuss na namin kung ano yung mga personal experiences namin, ni Elle, ni Bluebird, tapos ako nga. So, ngayon, yung mga guests naman, anong Ramadan sa kanila? Ang unang guest natin ay nagtrabaho na siya sa Qatar. Unang trabaho niya sa abroad sa Qatar in 1986. Then after Qatar, napunta siya sa Saudi, napunta sa, I hope I pronounce it right, Brunei. Tama ba, El? Kinakantsa ko kasi Brunei, sabi ko Brunei. Brunei Darussalam. Tapos dito sa UAE since 2008. Ito kasi, na-invite namin siya kasi nag-usap kami last week, naikwento niya na ang dami yan na palang experiences sa Ramadan. Even sa London. Nakapag-Ramadan siya sa London kasi yung amo yas ng taga-Qatar, I'm sure Qatari of course, dinadala siya doon para nagbabakasyon din sa London. So, ibig sabihin, etong guest natin, na-experience niya yung Ramadan sa Saudi, Qatar, Brunei, UAE, at London, taga Benguet province siya. Siya po ay si Glee Lampitao. Good evening, Glee. Gandang gabi po. Kamusta ka? Okay lang po. Ninenervous ka ba? Or parang gutom ka, parang hindi ka pa yata nag-iftar. Hindi po. Ha? Hindi ka pa nag-iftar? Ay, tapos na po. Tapos na. Okay, sige. So, meron kang gustong batiin? Opo. Una-una po lahat na OFW dito. Mabuhay ho tayong lahat. Kay Tito Clark, Tita Nitz, and the kids, si Kevin, Christian, tsaka si OJ. At ang mga kasama ko, mga CFC Jewel Ali, mga handmaids, mga servant, sold, YFC, KFC, at tsaka couples po. Magandang gabi po sa inyo. Tsaka Assalamualaikum po sa ating kapwa. Assalamualaikum assalam. Okay, welcome. Sige. Welcome sa ating programa, Glee. So, bubutong hininga ka na ba? You have been invited to share about your various experiences in celebrating Ramadan. Apa. Curious lang kami, ano? Apa. Ano ba yung experience mo sa Holy Month of Ramadan? Per country, kung maaari mong i-share. Baka may iba-ibang experiences yata, no? I mean, kasi malamig, setting, malamig sa London. Okay. Sige. At mainit sa Dubai. So, ano yung sa mga experiences mo per country, ano yung pinakamahirap at kakaiba? O isa-isa muna lang. Isa-isang per country muna. Qatar. Sa akin, yung una kong punta ko sa Qatar, 1986, so bata pa po ako noon. Nag-stay po ako doon ng mga almost 4 years. So, apat na. Talagang tiniis ko po yung inobserbahan ko kung paano ang Ramadan doon. Dahil sabi po nila na mahirap po. Pero pagdating ng Ramadan, talagang iba talaga ho Re-respetohin mo sila. Talagang hindi mo pwede silang bastusin Talagang solemn ho sila kung magdasal po. Ang una po, pagka ako'y ando doon at nakita ko yung Biblia kasi siyempre ililipat ko ho. Sige, huwag ka masyado gagalaw. Ganun. Sorry. Sige. Alam mo, okay, mga tagapakinig, pasensya. Siguro nadidinig nyo sa background yung lumalangit-ngit na upuan. Ay, sorry. Relax lang. Sige. Okay. Continue. Okay, so, nire-respeto mo yung Dahil pagka kinuha ko po yung Biblia, hindi ko kinukuha kagad dahil tatanungin ko muna yung amo ko kung pwede ko bang hawakan yung Bible nila. Nagpapaalam ho muna Quran. yung Quran. Kasi, okay. Siyempre ba, tapos yung prayer mat nila kung kukunin ko na sa sahig o hindi. Yun binibigyan ho nila ako ng senyales na sabihin, okay, you can remove it, ibibigay ho doon. Tsaka una po doon, wag nyo hong babastusin ng pagka binuhat nyo po dahil yung Quran mabigat po yun. Respeto po sa kanila yun. Sacred. Ganun. Kaya, ako, minahal ko rin po ang aking mga amo dahil talagang nirespeto ko po sila Magmula yung amo ko sa Qatar, sa Saudi, ganyan din po. Kaya,
saludo po ako sa mga amo ko. At saludo rin kami sa'yo kasi nakatagal ka sa kanila at ngayon nandito na. So yung unang experience mo nga, kasi usually pag first time na masakit. So ano yung first time? Anong dating sa'yo? Ay, yung first time ko, inorient na ako ng mga amo ko na sabi nila, ang Ramadan namin ganito, ganon. So, sinasabi po, alam po nila na Kristiyano ako. Okay. Sinabi ko sa kanila. Tapos sabi nila, kung sa pagkain, hindi ka namin pinagbabawalan. Okay po yun. Pero ako rin po, respeto sa kanila. Pag kumakain po ako, hindi po ako nagpapakita sa kanila dahil nagpa-fasting po sila eh. Oo naman. Yun po eh. Pagka andyan na po sila, siyempre ay akong pero pag sa pagluluto eto na po, ako na po yung taga-tikim. Kung ano yung lasa, gano'n po. Kasi hindi po pwede sa kanila. Oo nga naman, pag nagluluto. Fasting po sila ako mo. Pero sila ako nagluluto, siyempre baguhan pa ako. Pero nung nakatagal na po, ako na rin po ang nagluluto sa kanila. So alam mo na. Ganon. So how about yung sa Saudi Arabia? Kasi ito yung pinakasentro ng kaislaman, di ba? So, dito medyo mas stricto. Anong experience na pwede mong maikwento sa amin? Ang experience ko sa Qatar tsaka Saudi. Ang Qatar hindi ako nag-aabaya. Okay. So, hindi po ako nag-aabaya. Pagkatapos, sa Saudi, yun po talaga. Required talaga, ka? Dahil naranasan po kung sinundang ko po ako ng mutawa eh. Sa respeto kasi po lumabas yun ka. Na hindi nabalot yung ulo ko. Pero nakabaya ko. Pero yung ulo ko, nalimutan kong lagyan ng bandana. Pero nakikita ho yung mukha ko. Tapos nun, ay mali, sabi ko. Nga palang katatapos nga ng kain nila, kailangan po na respeto. Kaya yun ho ang isa. Dapat nakaabaya ka, ganun po. So sa Saudi, hindi ganun ka-stricto compared sa Qatar? Hindi mas stricto po ang mas stricto yung Saudi. Stricto talaga po sila. So ano yung pinaka-experience mo sa Ramadan doon na hindi mo makakalimutan aside from nakalimutan mong maglagay ng bandana? Ang hindi ko makakalimutan sa mga Ramadan, yung malapit na po yung Eid Mubarak. Ano ang hindi mo makalimutan sa Eid Mubarak? Mukhang maganda to. Dahil ang ngiti mo nakangiti. Mababait to sila, ating mga kapatid na kamuslim. Kasi from head to foot, talagang bibigyan kayo ng hadiya. Hadiya? Ano bang hadiya? Yung parang gift ho sa kanila, sa inyo. At ini-explain ba nila kung bakit ka binigyan ng hadiya? Ay, hindi na, pero nafe-feel mo na kung bakit eh. Masaya ka na? Oo, kasi nirespeto ko yung kanilang yung sa Ramadan ho. Anong head to foot yung binisang ka? Ay, may binigyan ka ng bibigyan ka ho ng sapatos, pantalon, t-shirt, parang gano'n. Parang talagang, kumbaga natapos na rin yung kanilang fasting na doon na So sinama ka sa celebration? Nag-shopping kayo, gano'n? Or binili ka na ng gamit? Pag sa damit to, siyempre, isasama ako ba? Hindi na alam mo, extra large o large po eh. Medium ka pa nun, bata ka pa nun. Pero yung sa mga alahas po, sila na pong kusang nagbibigay kwentas. Pati alahas? Ikaw, so, po. head to foot and wrist, di ba? Arm. Doon po. Interesting, mamaya tanungin natin sa ibang guest natin kung bakit merong hadiya, may mga ganitong bagay. So, Glee, sa mga tagapakinig natin ngayon, kasi merong mga kasambahay na katulad mo na nahihirapan silang mag-cope dahil sa Ramadan, dahil ang Ramadan mas matagal ang oras ng pagtatrabaho nila at maraming bisita and all that. Or tanungin natin siya, totoo ba yun na mas mahabang oras? Kasi kanina sabi mo sa amin na paghapon, pagtulog sila, natutulog ka rin. So, totoo ba yun na mahaba talaga yung oras ng pagkatrabaho mo? Hindi po. Kasi mas mabaho yung walang Ramadan ang trabaho. Pero yung really? Kasi nakakapagpahinga ka pa ho eh. So, sumasabay ka rin po sa nila ho. So during Ramadan, pagtulog sila hanggang late in the morning or early afternoon, natutulog ka rin? Opo. Palipang gising mo mga 1 o'clock na. Kasi doon ko na mag-umpisa ng preparation ng iluluto mo para sa hapon nila sa iftar.
Ganun po. So, Kasi that's something new. pagkakaintindi natin, yung mga narinig natin, na pag Ramadan, overwork nga yung mga kababayan natin. Dahil maraming bisita. Pagka maraming bisita. Pero, okay. kumisan, dumadalo din po sila sa mga Ibang- kapatid po nila, mga kaibigan. So, walang handa sa bahay nila that day. Kasi ganon. pupunta po sila sa ibang bayo. Tapos pagka may bisit, sila rin ho magpapabisita. Ganun din po. So, umiikot lang. Parang Christmas season yata natin na Pero, umiikot, Glee, how do you cope with yung let's say, syempre napapagod ka rin. How do you cope with it? Paano mo ina-adjust yung oras mo sa oras ng Ramadan? Ako muna, ang ginagawa ko, nagdadasal ko na sinasabi ko na sana makaraos na po ako dito sa mga gawain na to. Tsaka hindi naman mahirap dahil sandali lang po yan Isang buwan lang po yan, hindi po araw-araw ang Ramadan Isang buwan po yan. Tapos, pero yung, ayan po, parang cycle ho yan Iniikot po yung isang taon. Hindi po steady ang Ramadan. Umiikot ho yan from January to December po. Na-explain nga natin na parang Ganyan ho 33 years. So, Glee, experience mo sa non-Muslim country na Ramadan, di ba sabi mo London, nakapunta ka 4 times yata. Ano na may experience mo sa London at the time of Ramadan? Ganon din po, na There was no difference. Did you cook in the afternoon? Oo, meron bang pagbabago dahil nasa sa London? Yeah. Hindi pa kasi Sila rin. Sila rin po nagluluto. Kuminsan pupunta rin po sila sa kaibigan nila. Ayun So may po. bahay sila? Nagre-rento sila ng mga flat doon. So talagang Kasi- parang bakasyon talaga. I mean, Yung mostly naman kasi kaya sila pupunta rin yung sa medical po nila. So Sinasabay. sila nagpapagamot. Ganun po. so anong pagkain doon? Tawag fish and chips? Hindi po. Di ba Yun din London ho, kilalang fish and chips? Or ano bang pagkain Yun niyo? din ho, yung may mga biryani, yun din kung anong luto din po nila, ganun. Okay. Available? I mean, as the same as the Middle East Ganun dishes din naman po. pala. Yung matchbus, mga ganun po. Yung mga salad din po nila. Yung, Tsaka meron din po yung dates. Yeah. Yun ang number one Dalawa. na kailangan po. available. Etong isa pa, yung isang country naman, UAE din natin discuss kasi between Qatar and Saudi, mas magaan yata dito sa UAE. How about sa Brunei? Ay, hindi o kasi ang Nagramadan ka ba doon? Hindi? Or madali ka lang iba na o kasi yung ko doon ibang work mo doon? Hindi, iba na yung naging amo ko Nag-singer ka doon. ba sa Brunei? Kakaiba. Hindi, pero nagramadan ka rin doon. Meron din pero hindi Hindi ho ganun. Muslim ang ko. Chinese. Chinese po. Chinese. Okay. Opo. So, sa Ramadan na mga na-experience mo, Glee, ano yung natutunan mo? Ano yung naidulot sa buhay mo? Ikaw ba ay naging madasalin? Na-appreciate mo yung mga taong nagdarasal din? Ang sa akin po, pagka malapit na po yung dasal, parang sumasabay din po ako sa kanila. Pero sa isang din ako, tinatago ko rin po Mm-mm. Yun Sarili po, mong parang- dasal. Oo po, na yung sa pagka-Kristiyano, parang ma-adapt mo rin. Kasi nung nasa Qatar po ako, binigyan po ako ng libro nung amo ko na sabi niya, try to read this one about Islam. Hindi ko naman sinabing ayaw ko. Kinuha ko po dahil gusto ko rin kumalaman ang Yes. nila. Maintindihan. Oo, yung Islam po nila para respetuhin ko po yun. Tama. Kaya nang ko sa kanila. Kaya hanggang ngayon, yung libro, dala-dala ko po hanggang sa Pilipinas. Binigay po sa akin yun Kaya mataas ang ano niya, ang level ng pagrerespeto niya sa tuwing panahon ng Ramadan at probably sa mga amo niyang Muslim. So sa mga nakikinig ngayong mga kasambahay na katulad mo, Glee, maaring they share the same experiences that you had. Meron kang gustong ikwento rin sa kanila na makaka-relate sila? Oo, ganito po yun. Sa London marami ako nakilalang Pilipina. Sabi po nila sa akin, tumakas ka. Pero sa akin po, bakit ako tatakas? Sa anong dahilan? Hindi naman ako sinasaktan ng amo ko.
Sabi nila, mataas ang ano dito. Hindi ko pwedeng gawin yun. Kasi, una po, ang inisip ko yung mga magulang ko sa Pilipinas. Yung mga kapatid ko, siyempre, pag-aaralin ko pa. Oh. At wala doon, talaga napamalo ako sa kanila. Kaya, ang masasabi ko lang sa mga kagaya kong kasambahay, kung napagalitan man kayo, huwag niyong kalabanin. Intindihin nyo sila, pag-aralan nyo ang ugali nila. Makukuha nyo rin po, tingnan nyo ho, mapapalapit po ang loob nila sa inyo. Basta huwag nyo silang ipakitang galit kayo sa kanya. Tanungin nyo lang po ang sarili nyo, nagkamali ba ako o sila? Ayun lang po. Kaya ako, nagtagal ako sa sa Qatar 4 years, sa Saudi 4 years. Muslim ho yan, pero wala ko na sa kanilang na ginawa sa akin. Dahil una ho, pumunta tayo sa Middle East, sa mga gantong country, magtrabaho po. Sa akin ang iniisip ko, mga magulang ko, kapatid ko. Kaya hindi ko iniisip na tumakas ako o whatever na run away yan. Dahil pag run away kayo, laki rin ho ng problema nyo. Una, hindi kayo makakauwi sa bansa ninyo. Sakit sa ulo lang. Tiyan nyo, makukulong kayo, whatever. Kaya, isipin nyo lang, pag-aralan nyo ang ugali ng amo nyo. Tignan nyo, just have faith and pray. Tignan nyo lang po. Tsaka maniwala ho kayo kay Allah. Talagang, ang masasabi ko talaga, God is good. Yun po. Okay. Sa mga tagapakinig, yun po si Glee Lampitao, ang unang guest natin. At ang subject natin siya, nag-tune in pala ngayon, is about Ramadan. Maraming salamat pala sa Al-Ansari Exchange for supporting this program. At kung meron na pala kayong mga katanungan or mensahe kay Glee, pwede po ngayong mag-text sa 4001. At yung nasa Facebook naman ngayon, naka-open ng Facebook, punta po kayo sa Facebook page ng Filipino Excellence Middle East. At meron pa rin isang Facebook page yung gusto nyo mag-like sa Filipino Excellence in the Middle East. At pwede rin kayo kung nasa Filipino Rhythm Dubai 103.8 kayo, pwede po kayo mag-post rin ng comments doon or magtanong. So babalik po kami 4001 para sa text messages.